Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan, mga kasikap. Katapusan po ngayon ng Hunyo, taong 2025, araw po ng Lunes. At nandito tayo sa West Avenue upang magbahagi sa inyo ng panibagong update na naman. Yan. Tingin ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7 pa rin, no? 7 span pa rin. So, pero para masigurado natin, dadako tayo sa unahan. So, pakita ko muna dito sa may double column, pangalawa. Atin mga kasikap, diretso na tayo. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Medyo bumibigat yung traffic ngayon dito. Isa lang ibig sabihin yan, lumagpas sa dito sa dinadaanan natin yung construction dito. Titingnan natin. So, ito yung unang span na na-installan nila ng mga ASTO Type 4 concrete girders. Ayan. Nabubuo na yung platform niya sa buong span. Ganon din dito sa pangalawa. At sa pangatlo, naumpisan na. Pang-4, pang-5, pang-6, pang-7. Wala pa. Ayan. Nag-install sila ng mga aluma beam. So, 7 span pa rin, hindi pa nadadagdagan. Gamit itong mga manleaf na to, lalagyan nila ng mga aluma beam sa taas pagitan ng bawat girders. Ay, teka, parang hindi na lang 7 Mamaya magbalik natin, parang 8 na. Baka na malikmatala. Mahirap kasi bilangin pag actual lalo na pag nagda-drive ka. Kasi yung focus mo hati sinusundan mo tsaka yung dito sa taas. So, mamaya babalikan natin yan. Tingnan natin kung 8 o 7 na bang span. Ayan talagang puspusan na yung ginagawa dito mga kababayan. Dahil malapit na nga mag-opening ang ating MRT7. Tayo mag-U-turn sa unahan sa may Examiner Street. Ayan, hanggang doon na sa dulo yung traffic Isang lane lang kasi to. Pag nagbaba at nagsakay yung mga jeepney, matik na yun. Dito naman talagang puspusan din yung pagre-rebar nila para sa mga pierhead. Tapos panibagong ini-installan na naman nila ng mga frame set gawa sa I-beam. Mula dito hanggang dun sa Examiner, ayan yung mga wala pang mga pierhead kasi tinapos muna nila hanggang dun sa pinakatuktok yung pagkukongkreto. Ayan, nandito na tayo sa may Baler Street.
Balisan na lang dito yung talagang hindi pa tapos yung pier dito, yung rebar cage dati na tumba, nabalita sa TV. So yun, may bubong na yan, tuloy-tuloy pa rin pagja-jackhammer nila sa loob. Ayan yung mga workers talagang puspusan yung pag-jackhammer nila. Tinanggalan na ng round concrete form. Lalaki niya, no? Apoy, hindi tayo makakapag-U-turn direct. May MMDA. Sige, dito na lang. Ito, yung gina-jackhammer nila, yung natumba dati na rebar cage. So ayun na lang yung bukod tangi, Pabalik na po tayo ng EDSA southbound. Dito naman nagre-rebar sila yan, para sa pierhead. Ito naman yung alignment ng mayroon ng mga pierhead hanggang dun sa dulo sa may concrete girders. So ayan, sinabi ko nga kanina, bibilangin natin ulit kung talagang itong span pa rin, kasi namalikmata ako kanina. Ganda na ito, pag meron ng viaduct, tapos malinis na dito sa baba. Ayan, wala dito sa may crawler crane. Bilang tayo ulit. Ito yung una, ito naman yung pangalawa, pangatlo, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pangpito nga mga kababayan. So, pitong span pa rin yung na-installan ng mga concrete girders. At dito nga, ayan, buo na yung platform niya sa deck. Dito naman sa double column na pangatlo, hindi na kagaya nun yung gagawin nilang platform. Scaffolding yung inaano nila dito, yung ini-install. So dito, yan, may sahig na rin. Ito yung mga rebar para sa coping beam sa kanan natin. Dami, lalaki, Kasi na-adjust nila yung mga shoring jack dito sa baba. Paramount EDSA. Ito yung unang double column. Doon naman sa northbound, ayun, waiting na yung isa doon. Unified Grand Central Common Station. At sabi ni Secretary Vince Dizon, pag nag-opening ng MRT7, sasabay na daw nila to sa inaugurasyon, yung Unified Grand Central Common Station. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin bagong kontraktor.
common station to. Ayun yung turn back guideway ng LRT1 sa kaliwa. Gilid ng landmark Trinoma. Ito yung MRT, sa kabila yung LRT1. So magkasama sila sa isang stasyon, Unified Grand Central Common Station. So hanggang dito na lang tong video na to mga kababayan. Magandang umaga po. God bless po sa ating lahat. Wala ko lahat ng mga